morning Mama Dims at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po muli tayo ha. Ako Mama Dims, mag-uulan pa rin po dahil do sa epekto ng ating habagat or southwest monsoon na pinapalakas. Sa katunayan, nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ganap na nga pong naging bagyo. Itong bagyo sa labas ng ating PAR, kaninang alas 2 ng madaling araw, itinaas na po yan ng Pag-asa sa Tropical Depression Category, itong binabantayan nating low pressure area. Yan po ay huling namataan ng Pag-asa sa around 435 kilometers west ng Iba, Zambales. Ito po ay may taglay lalakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour at may mga pagbugso na umaabot sa halos 55 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa southwest o timog kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Since sa labas po naging bagyo itong ating binabantayan low pressure area, hindi po yan nabigyan ng local name. Hindi po yan tinawag na bagyong Auring. Although ganun ang kaso, ito po ay nagpapalakas pa rin o humihila ng ating habagat or southwest monsoon. Wala po itong direktang epekto sa ating bansa. Ito po ay kikilos lamang papunta dito sa southern portion ng China or dito po sa may bandang Vietnam. Pero kung mapapansin nyo, itong ating wind map, humihila po ito o nagpapalakas pa rin ang ating habagat or southwest monsoon na nagdadala po ng mga posibleng pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa western section nito. Sa Mindanao, maliwalas naman ang panahon natin, nagpapakita po ang ating araw. Pero again, may mga pagkakataon po nagkakaroon tayo ng mga thunderstorms, particularly sa hapon at gabi. Dito po yan sa ibabang or sa itaas na bahagi ng Mindanao, kasama po dyan ang areas ng Caraga, maging dito sa hilagang bahagi ng Mindanao. Posible naman yung scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Again, yung mga scattered po o kalat-kalat na pag-ulan, nagpapakita po ang araw dyan pero mataas ang ating tsansa ng pag-ulan at mga thunderstorms. Yan po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na sa western section ng Visayas. Kasama po dyan ang Isla ng Negros at Panay. Mas marami naman po tayong mga pag-ulan o occasional po, paminsan-minsan po yung ating mga pag-ulan dito sa Palawan dahil sa epekto ng ating habagat or southwest monsoon. Dito sa Luzon, maula po ang panahon natin at posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Sa areas ng Bicol Region, Calabarzon, lalong-lalo na dyan sa areas ng Batangas at Cavite, yung mga nakarap dito sa western section ng ating bansa. Mas marami rin po tayong mga pag-ulan dito sa Occidental Mindoro. Ganun din po ang area ng Zambales at Bataan. Ang natitirang bahagi ng Mimaropa at ang natitirang bahagi ng Central Luzon, posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Again, mag-ingat po tayo lalong-lalo na kapag nakakaranas tayo ng mga thunderstorms. Dito naman sa Metro Manila, although maganda ang sikat ng araw ngayong umaga at nagpapakita nga po ang araw hanggang tanghali, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan at nangyayari nga po yung mga thunderstorms, lalong-lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Kaya sa mga lalabas ng bahay, papasok sa trabaho, ugaliin po ang pagdadala ng payong at anumang pananggalang sa ulan. Magpapatuloy po ang ganitong klaseng panahon sa Metro Manila sa mga susunod na araw in the next 2 days. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:26 ng umaga at muli po yang lulubog mamayang 6:25 ng gabi. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong Weather Tito Alvin. Laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.